konti at konti nung nakaraang halalan. Wala isa. Hindi namin utang na loob kung sinusuko yung mga dukha ang may Sa isang panayam, muling humarap sa publiko si Mayor Roberto. Buo ang kanyang boses at malinaw ang kanyang pangako. Itutuloy nila ang mga proyektong nasimulan. At higit pa roon, mas palalawakin pa nila ang kanilang mga programa para sa mamamayan. Pero sa kabila ng matitibay na pangako, may ibang usapan sa gilid ng lansangan. Sa ilalim ng araw, sa simpleng pag-uusap sa bangketa, kinausap ni Roda si Tindeng. May bahid ng pagkabigo sa kanyang tinig habang binanggit niya ang mga politikong paulit-ulit nang nabigo sa bayan. Alam kong galit ka sa kanila, ani Roda, lalo na sa mga nagpapalawak ng kanilang dinastiya. Tumango si Tindeng. Walang alinlangan. Ni isa sa kanila walang tinupad. Lahat puro salita. Sumunod si Roda kay Pilar, umasang maririnig ang parehong damdamin. Pero hindi ito ang naging sagot. Mahinahon ngunit may bahid ng pagkukumbaba, sinabi ni Pilar, tayo ang mahihirap. Dapat nga magpasalamat, tayo't may namumuno pa rin sa tin. Nag-init si Roda. Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla at pagkadismaya. Hindi na siya nakapagpigil. Darating din ang araw niyong mga kagaya mo. Pulalas niya. Isinumpa niya ang pananahimik, isinumpa ang pagkabulag sa katotohanan. Sa kabilang tagpo, isang makasaysayang sandali ang nasaksihan. Itinaas ni Chairman ang kamay ni Tanggol, opisyal na siyang ipinakilalang kandidato sa pagka-Vice Mayor. Mula sa simpleng tagpo, naging isang pahayag ng paninindigan. Lumapit si Tanggol kay Roda, hindi bilang politiko, kundi bilang isang kakampi. Magtutulungan tayo, sabi niya, para maiaho ng Maynila. Para sa mga tao, sa mga mata ni Roda, sumilay ang pag-asa. Walang alinlangan, siya mismo ang nagtaas sa kamay ni Tanggol, simbolo ng buong pusong suporta, isang panata para sa tunay na pagbabago. At hindi lang si Roda, nagpalakpakan ang mga tao. Ang simpleng pagtitipon ay naging isang pagtitipon ng bagong pag-asa. Sa bawat palakpak, sa bawat ngiti, malinaw ang mensahe. Handa na silang mamuno si Tanggol, habang nananatiling matatag ang impluensya ng mga tradisyonal na politiko, isang bagong sigaw ng pagbabago ang unti-unting lumalakas. Mula sa mga taong matagal nang napagod sa pangakong napako, mula sa mga katulad ni Roda, Tindeng at Chairman, lumilitaw ang tinig ng masa. Tinig na hindi na kayang patahimikin, tinig na nagsusulong ng tunay na serbisyo, hindi pagpapanggap. At sa bawat paggalaw ni Tanggol, mas lumilinaw ang direksyon ng kinabukasan. Ano sa palagay niyo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kwento. God bless us all.